Yung palang hindi pagpasok ni Senador Bato de la Rosa sa kung ano ang dahilan, kasi wala naman siyang formal na binanggit kung bakit siya hindi nagtatrabaho at nawawala bilang senador. Pero alam na natin in public perception dahil sa issue ng warrant of arrest ng ICC. Yan po kasi ay personal niyang problema. Hindi yan problema ng bayan. Ang problema ng mamamayang Pilipino ay sila yung nagpapasweldo sa isang senador ng Republika ng Pilipinas. Kung di ako kakamali, mga 325,000 yata ang sweldo niyan. Wala pa yung mga allowance at kung ano. Pero tuloy-tuloy yun. Sa kabila ng kanyang pagkawala. Isipin mo, pero nandyan lang yan. Sabi nasa Pampanga, nasa Davao, kung saan-saan. Pero yung kanyang trabaho, inabando na talaga niya eh. Lalo ngayon, budget deliberation. Matindi pong trabaho yan. Yan ang number one trabaho ng mambabatas. Yung mag-participate at tumulong sa paggawa ng batas tungkol sa budget taon-taon. Pero hindi niya nagampanan. Kasi mula nung mag-recess noong October, hindi na siya nagtrabaho. Pagbalik noong November, wala pa rin. Ngayon, December na, wala pa rin. Ilang araw na lang, sarado na ang Kongreso at Senado ngayong taong ito dahil magpapasko. Wala pa rin. Pero ganun pa man, sa akin pong monitoring mula po sa mga eksperto sa batas, mga abogado, ang kailang paniniwala, merong kakayanan at dapat ipakita ng Senado ang pagdisiplina sa isang membro nila o membro nila na hindi pumapasok sa hindi malinaw na dahilan. Madalit sabi, kahit sabihin pa ni Bato na kaya hindi siya pumapasok ay dahil umiiwas siya sa warrant of arrest, hindi pala yung katanggap-tanggap. Pero yung totally walang paliwanag kung bakit ay lalong hindi rin katanggap-tanggap. Mabuti sana kung nagpalis siya ng leave ng 2 buwan without pay, okay lang yun. Pero yung wala siyang leave, wala siyang sick leave, vacation leave, pero tuloy ang sweldo, talon-talo naman ang mga Pilipino dyan. So, dahil dyan, meron pala na karapatan ang Senado disiplinahin ito. Katulad ng ginawa ng ibang congressman na hindi pumapasok, winarningan, hindi nangyari hanggang sa tinanggal yung iba na pilitang mag-resign. Yung pala yung pwedeng gawin kay Bato. Kung nagawa ng Kongreso ang desisyon na tanggalin si dating Congressman Arnie Teves na nagtago sa ibang bansa dahil sa kanyang mga kaso, yung pagsuspinde kay Congressman Barsaga na ginawa ng Kongreso, yung napilitang mag-resign ni Saldico, kung nagawa sa Kongreso, dapat magawa rin sa Senado. Ganun pala yun. So si Bato, kung makaiwas sa warrant of arrest, pero hindi siya makakaiwas sa kanyang pananagutan sa hindi niya pagpasok, yan ay responsibilidad, pero hindi niya magawa. Kaya sana yung mga senador gumalaw-galaw naman. Ipakita nyo sa bayan, meron kayong disciplinary action, disciplinary power para sa isang mambabatas na inyong membro, patuloy na pinapasweldo, pero hindi nagtatrabaho. Sabi ng mga abogado, yan ay ground para siya ay tanggalin o kasuhan. Yun kung aabot doon. Antindi pala. Anong inyong masasabi niya? Okay? Samantala, ano ba itong ginagawa ni Attorney Rowena Guanzon, dating commissioner ng COMELEC? Mataas na opisyal ito dati ng pamahalaan. Publicity lang ba itong ginagawa niyang pag-iingay? O talagang ugali niya yung gano'n? Ngayon kung sino-sino inaaway eh. Grabe yung inaaway niya. Si Ronald Llamas ay patuloy niyang nilalamas. Pinipersonal. Isipin mo, sabihin ba naman pangit daw si Llamas. Hindi naman daw political analyst. Wala daw PhD. Basta ang daming personal na sinabi. Grabe, ano? So, ginagawa ba ito ni Guanzon? Nagpapakilala siya dahil gustong tumakbo sa eleksyon sa 2028? O talagang ugali niya? Kasi naglabasan na ngayon ng mga record. Dati pala may mga ganyan ding insidente na siya nang-aaway at nagtataas ng boses sa public. Ito'y nag-umpisa naman itong isyong ito matapos nga isang araw nag-viral
yung kanyang pagmumura at pagwawala sa loob ng isang mall sa Makati dahil lang sa isyu ng pag-ubo. Nag-uubo siya, pinagbawalan, nagalit. Ayun. So, tanong ko lang, sa tingin ba ninyo, publicity lang ito? Talaga bang ugali niya ito? Or ano nga ba ito? Bakit personalan na ang labanan? Hindi naman personalan dapat. Dapat professional, hindi personalan. Di ba? Ganon. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, eto, wala talagang magawa itong Presidential Communication Office. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga ito. Harap-harapan na sinasabi ng Pangulong patuloy na siya ay biktima ng fake news. Patuloy na siya ay biktima ng disinformation. Destabilization ang galaw. Akalain mo, wala ni isa na kinasuhan or dinimanda or tinuluyan ang PCO sa gumagawa ng fake news. Ang dami-daming tauhan ng PCO. Ang daming ASEC, YOSEC, director, kung ano-ano dyan. Monitor naman nila at identify nila anong grupo ang gumagawa ng fake news laban kay Pangulong Marcos. Anong grupo ang nasa likod ng destabilization. At ang fake news nakakasira sa imahe ng Pilipino at ng bansa. Yan ay inaamin in public ni Pangulong Marcos. Pero yung PCO wala pa rin ginagawa hanggang ngayon. Mangyari nga po kasi tulad ng sinabi ko, issue lang, walang personalan. Yung kasing acting secretary na si Dave Gomez, hindi naman kasi political media yan. Corporate media yan. Kaya ang trabaho niyan, PR lang. Pagka ang background mo ay galing ka sa korporasyon, iba ang galaw niyan. Pero kung aktibo ka sa pagiging political issue, political media, writer, director, producer, or political analysis, kung ano man ang mga ginagawa mo, may pag-asang alam niya ang kanyang trabaho. Hindi paisi-isi, halos hindi mo naririnig, hindi mo nakikita. Puro na lang kayo press con dyan sa Malacanang. Ay trabaho lang naman ni Claire Castro yun, ni Jose. Pero yung mismong PCO, pangkalahatan, dapat ang ginagawa nila, maghayag ng tamang impormasyon, labanan na sumisira sa tamang impormasyon, labanan ng fake news, kung kinakailangang kasuhan, kung kinakailangang ireklamo sa kung kanino man, social media, bakit hindi ginagawa? Sayang, kung sayang ang pera ng taong bayan sa mga korupsyong nangyayari, sayang din ang pera, isinusuweldo at ginagastos ng isang departamento kung wala namang nagagawa at ginagawa. Trabaho ng PCO, Presidential Communication Office, ipagtanggol ang Pangulo. Ilabas ang lahat ng balitang totoo galing sa Pangulo at programa ng gobyerno. Pero kaakibat yan, sila din yung mangunguna na dapat labanan ang fake news na sumisira sa ating Pangulo, sumisira sa ating gobyerno. Yun po yun eh. Kaya ko pinapaliwanag yan paulit-ulit na kasi hindi ko naramdaman ang kailang ginagawa. Kung wala kayong ginagawa at hindi nyo magawa ang inyong trabaho, takot kayo o kung ano man ang inyong gustong gawin dyan, puro sweldo lang hinihintay nyo, kawawang-kawawa ang taong bayan. Mr. President, pagpasok ng bagong taon, yan ang isa sa mga unahin mo, kung pwede. Ayusin mo ang PCO. Dahil yung natitira mong 2 taon kalahati, mas matindi pang paninira ang gagawin sa iyo ng mga kritiko mo dahil alam nila walang magawa ang iyong opisina, walang magawa ang PCO sa ginagawang destabilization, fake news, personal na paninira ng mga kalaban ng Pangulo at ng First Family. Kaya suggestion lang yan, Mr. President, may pag-asa pa. 2 taon kalahati pang mahigit. Linisin mo na yung departamento mong dapat siyang tumutulong sa iyo. Baka pabigat lang. Please like and share.